Nagluto kami ng ginataang talimaras na may lahok ng talbos ng balinghoy at nyog-nyogan. Wala lang, share ko lang. For today's video ay naisipan nga namin ng kapatid ko na mangilaw ng talimaras din sa palaisdaan. Ang mga talimaras nga pala ay mga naglabas laang yan kapag gabi. Ang mga talimaras nga pala kapag pinapanguhayan kapag gabi ay dinadampot laang at hindi naman daw masyado nakapangagad. Kaya nga lang pagkadampot mo dapat ay mahigpit para hindi siya makapanipit agad. So ibig sabihin pwede kang masipit kapag rambangan yung pagdampot mo sa kanila. Kaya naman ay aba, doon ako sa sigurado at gagamit na lang ako ng sirok. Takot kasi ako sa talimalas, gawa ng maliksi kasi yan at saka medyo matalas bagay mga gulamot nila. Pwede kang masugat kapag nirambang mo ang pagdampot. Yung kapatid ko nga lalaki na taga-video ko ay ayaw magdampot niyan, ako pa kaya. Mas mainam pa nga daw maggama ng katang kaysa nga daw magdampot niyan talimaras. Saka nasipit na kasi ako niyan, kaya wag na lang, gagamit na lang ako ng sirok. Ayoko magpakabida-bida. Bali ay na nga, nakakita na nga pala ako dito ng talimaras at yun, tinulak ko lang siya papunta doon sa sirok. Ayun, at nahuli nga naman agad. Nga pala kapag gagamit ka ng sirok sa panghuhuli ng talimaras, ay dapat yan ay pag nahuli mo na, itataktak mo na agad yan sa timba o di kaya naman ay kahawakan mo yung lambat baga niya. Gawa ng ang bibilis yan makaahon, nakakaahon yan sila sa sirok. Yan, niliksi kasi yan para baga sila mga duli-duli. Hindi nga tulad ng akalantigas at katang na malumanay baga kung kumilos. Ay yan ay naku, napakaligalig. Medyo mahirap nga rin pala manghuli ng talimaras kapag gagamitan mo ng ganaring sirok. Lalo na kapag ganaring may dularuhan at nasabit-sabit nga yung sirok, hindi mo mahatak agad ng diretsyo. At saka hindi nagpa-flat doon sa ilalim ng lupa baga. Kaya naman nakakatakas nga yung talimaras o baka naman talagang sadyang mapangkal lang talaga ako manghuli. Tapos ayan nga at nadulas pa ako. Pero okay lang, di naman masakit. Nga pala dati ko na nga rin palang binalak mangilaw ng talimaras. Kaya nga lang ang taga-video ko noon ay yung kapatid kong medyo maliit pa. At siya lagi siya nadadapa. Kaya naman ay hindi ko na nga itinuloy at okay lang naman siyang madapa, wag lang yung aking cellphone ang mabasa. Ay, yan ang sama naman palang ate. Nga pala na-vlog ko na rin pala itong talimaras pero hindi naman sa pangingilaw. Ang paraan ng pagkuha naman namin na ginawa noon ay yung dinudukot baga namin sa mga butas-butas, kinakawit namin, sa lalauhan kami nanguha at marami nga doon at saka yung mga bukon. Kapag nga mga ngawit kami ng talimaras ay sa lalauhan kami nangunguha kasi nga sa lalauhan ay mababaw lang ang butas nila, nasa mga ugat nila ang baga sila ng bakawan. Hindi nga tulad kapag sa palisdaan ka mangunguha, naku po baka maubos mo na lang yung pilapil, kakahukay. Kasi nga malalim ang butas nila kapag sila ay nasa pilapil. May isa pa nga palang paraan para makakuha ng talimaras. Yun ang ginagawa namin dati nung mga bata pa kami noon ay binibingwit baga namin. Yung gumagawa kami ng silo tapos mga nakasakay kami sa balsa. Nanggigilid kami sa tabing ilog. Mga naghapon kasi yaan kapag high tide sa mga ugat ng bakawanan. Tapos yun sinisilo namin. Tapos may mga nakikita nga rin kaming kalantigas ay sinisirok ko na rin kasi nga ay abay kuwasit parang harang sila sa aking adaanan. Ay huli sila ngayon. Ayan na may pwede ring ulamin. Medyo madalang nga pala ang talimaras ngayon, hindi ko alam kung bakit. Sabagay, ganoon naman talaga lagi kapag hahanapin mo isa ka nagkakawalaan. Pero pag hindi mo naman kailangan, lagi nandyan laang. Medyo mahirap nga pala manguha ng talimaras ngayon, gawa ng taib na. At ako'y nahihirapang manggilid din sa labas ng palaisdaan baga. Din sa may paminto kami nangunguha. O yung daloyan baga ng tubig na papunta sa palaisdaan. Hindi kasi ako makalusok sa ibaba at yan ang lalim na. Mababasa ako at yan ang dami ring sisi, hindi lang sisi at gawa ng marami din takig. Ay baka makagat pa ako nun. So bali ito na nga pala yung mga nakuha namin talimaras. Hindi ko nga lang alam po ilan bagay yung talimaras dyan at ilan yung kalantigas. Kayo na lang ang magbilang at hindi ako marunong. Kinabukasan nga ipupunta naman kami ng kapatid ko sa Kaingin para kumuha ng gulay na pwedeng ilahok doon sa talimaras. At ang naisipan nga namin kunin ay nyug-nyugan kung meron baga o di kaya naman ay talbos ng balinghoy o yung kamuting kahoy. Ito nga palang palaisdaan na ito ay tapat lang ng aming bahay at hindi ito sa amin. Pati nga pala kaingin namin na hindi na namin alam kung saan nakapwesto at nagkamali pa kami ng daan. Dapat pala ay doon kami dumaan sa kabilang pilapil. Kaya naman ilumiko pa nga kami dini sa may sukalan. So yun at narating na nga pala namin ang aming kaingin. Kung mapapansin nyo ako kunti lang ang aming tanim na balinghoy kasi nga kakatanim lang namin ni mama. At yung iba nga ay maliliit pa. At saka kung mapapansin nyo yung mga nyugan dyan, hindi yan sa amin. Madalas nga pala kami magulay ng ganitong talbos ng balinghoy, lalo na kapag malago nga ang aming balinghoyan. At saka nilalahukan lang namin siya ng sardinas at gagataan, ay ayos naman din at yanong sarap. Tapos nagtingin na nga rin pala ako dito ng sinasabi ko kanina na nyug-nyugan kung may talbos baga, kaso'y wala nga at kakukuha laang. Akala ko nga pala noon ang mga ganaring nyug-nyugan ay damulaang at lagi ko yan tinatabas. Pero nung nagluto nga si mama at natikman ko, abay masarap din pala ito. Kalasa din pala siya nitong talbos ng balinghoy. Kapag nga pala wala kaming tugpahin or hindi napapanahon yung hanap buhay namin sa dagat, ay dito lagi kami nagpupunta ni mama sa Kaingin at naggagamas kami lagi at nagtatanim na rin ng mga gulay-gulay. O di kaya naman ay yung mga pwedeng meriendahin baga. Yun nga talagang kagandahan dito sa probinsya ay kapag may sipag kalaang at tiyaga ay talagang may nilaga ka, nilagang kamote at balinghoy. Samahan mo pa ng nilagang saging. At habang kami nga ay naglalakad pa uwi na sa bahay ay narinig ko na naman ang kantang Disaster at ako ay napasayaw na naman.
Palagi nga pala ako napapasayaw kapag naririnig ko yung kanta na yan. O wag nyo nang hanapan ng galing yung sayaw ko ha, basta ako'y napasayaw laang, yun na yun. So yun na nga, mabalik tayo. Pagkarating ko nga pala ng bahay, ginet-get ko na muna ang mga gulay na nakuha ko at ilalaga ko muna siya para baga matanggal yung pagkapakla niya. Ari nga pala mga talabos ng balinghoy, ilalaga muna yan bago gayatin. Kaya nga lang, nag-gayat din kasi ako na rin nga nyug-nyugan at kasi nga ay ring nyug-nyugan ay kailangan gayatin bago ilaga. Ay di idinamay ko na nga. So yun na nga, dito na nga pala ako sa tabing dagat at nakakatuwa talaga dito sa tabing dagat magluto kasi nga nakaka-relax yung view. At saka ay kahit baga sobrang init ay hindi naman mainit dito sa pwesto ko at gawa ng puno. Pero alam nyo, talagang gusto ko sa mga ganitong lugar, yung malayo baga sa kaingayan, walang salingsing, walang mga marites, walang mga judgmental, walang mga pabibo, pabida. Hey, iyat nandadamay na naman. Hiyano ay nagluluto lang ng talimaras ay kung saan saan na napupunta ang usapan. Nga pala, yung mga ibang kalantigas nga pala na nahuli ko, hindi ko na isinama dito kasi nga ay talimaras lang naman ang pinanguha namin. Ay di talimaras lang ang aking agatan. At saka yung mga kalantigas ay binigay ko na lang kay mama, tuulamin namin doon sa bahay. At saka hindi na rin kasi magkakasya din pa sa kaldero ko at yan liit lang din naman ang aking kaldero. At saka isa pang saka. At hindi ko na rin naman mauubos at ako lang ang makain. So yun, natuto na nga pala ang aking ginataang talimaras. At naamoy ko pa nga lang ay ako excited na kumain. Gawa ng gusto ko talaga ang talimaras kaysa sa mga ibang crab kasi nga ay ang talimaras kasi ay pwede rin kainin pati yung kanyang gulamot. Hindi naman as in yung kanyang bagal ha, baka bagal naman yung nasa isip nyo. Ay ibig ko sabihin ay pati yung gulamot niya kasi ay may laman din. Hindi nga katulad ng kalantigas na wala naman laman yung gulamot nun at saka yung katang. Yung katang naman ay may laman din naman ng mga gulamot nila o yung galamay. Kaya lang ay medyo matigas baga sila. Mahirap tanggalin yung laman. Hindi nga gaya nitong talimaras kasi ang talimaras ay malambot lang ang kanyang bagal. Nga pala hindi ako natutuwa kasi nga mga payat pala yung mga nakuha namin talimaras. At saka kung mapapansin nyo maitim yung kanyang piga o yung laman baga sa loob ng katawan malamang. Pero alam nyo, kapag talaga ay mangunguha ka ng talimaras ay sa palaisdaan, talagang ang mga piga niyan ay maitim. Kasi nga kumakain sila nung dampalit kung tawagin din sa amin. Yung bagang mga parang damo sa palaisdaan, yung binabahog sa baboy, yung ganito oh. Yung kadalasan niyan ay binabahog namin sa baboy noon. Yung mga baboy na native baga, pinapanguhan namin yan noon. Pwede nga rin pala yung kainin at masarap din yung ginataan daw, sabi. Pero ako hindi nakain nun at gawa ng mapait-pait baga ang lasa niya. Pero kapag ang mga talimaras nga ay makukuha mo ay sa tabing dagat, yung baga medyo mabuhangin na pagkukuhaan mo, ay maganda ang taba niyan at mga dilaw. Pero kahit nga ganyan kaitim yung kanyang piga, hindi naman yun mapait at pwede namang kainin. Gawa lang talaga yun ang kinain nila kaya ganun ang kulay. So yun na nga, hanggang dito na lang po ang aking vlog at gawa nang naikwento ko na ang buhay ng talimaras sa inyo kung paano sila namumuhay. Kaya naman wala na akong masasabi pa. Yun lang po at salamat po sa mga nanood na rin at saka ay pasubscribe naman po ng aking YouTube channel o di kaya naman po i-follow nyo po ako sa Facebook page ko, Miss Tabu de Vlog. Yun lang po, thank you.